Ako si Marco, isang simpleng lalaki na tila ba palaging nasa gitna ng bagyo ng mga damdamin. Minsan, naiisip kong parang sinusubukan akong pahirapan ng tadhana. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na laging bumabalik sa akin. Si Lila. Si Lila ay isang babae na punong-puno ng buhay at kulay. Sa bawat hakbang niya, tila ba may musika ang mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, kami ay parang apoy at tubig. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming nag-away dahil sa mga bagay na simpleng hindi namin mapagkasunduan. Siya ay mahilig sa mga bagay na hindi ko mawari. Mga art exhibit na para sa akin ay puro kalokohan, habang ako naman ay kontento na sa panunood ng basketball games. Isang gabi, nagkita kami sa isang coffee shop, ang paborito naming tambayan tuwing gusto naming magpalamig ng ulo. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano nagsimula, ngunit ang simpleng usapan namin ay nauwi sa isang mainit na pagtatalo. Nakakaumay na, Marco. Palagi na lang tayong nag-aaway. Sigaw ni Laila habang pamumula ng kanyang pisngi. Nakakagulat kung paanong ang kanyang galit ay nagbigay ng mas lalong ningning sa kanyang mga mata. Pero ikaw ang palaging may gustong ipilit, Laila. Hindi ko rin alam kung paano tayo nagkakasundo. Sagot ko, hindi ko na rin napigilang itaas ang boses ko. Sa mga oras na iyon, ramdam kong magkaibang-magaiba kami, ngunit bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit sa kabila ng lahat ng ito, ayaw kong mawala siya sa buhay ko? Tumayo si Laila, kinuha ang kanyang bag at umalis ng walang paalam. Naramdaman ko ang lungkot na pumatak sa puso ko habang nakikita ko siyang lumayo. Parang may puwang na biglang bumukas sa pagitan namin. Ngunit hindi ko rin maiwasang mabighani sa kanyang tapang, sa kanyang determinasyon. Sa mga sumunod na araw, hindi kami nag-usap. Pinilit ko ang sarili kong masanay sa katahimikan ng kawalan niya. Pero, paano ko naman magagawa iyon kung sa bawat sulok ng bahay ko, bawat pintig ng puso ko, ay may alaala ng kanyang ngiti, ng kanyang mga mata. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng aking telepono. May mensahe mula kay Lila. Marco, kailangan nating mag-usap. May isang bagay akong hindi maipaliwanag. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, ngunit alam kong hindi ko ito pwedeng balewalain. Sa bawat hakbang ko patungo sa lugar kung saan kami nagkasundong magkikita, ramdam ko ang pabilis na tibok ng puso ko. Pagdating ko sa park, nakita ko si Lila na nakaupo sa isang bangko. Tila ba may iniisip na malalim. Sa kabila ng kanyang mga mata ay may bakas ng lungkot. Marco, simula niya habang tumingin sa akin. May isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero kailangang malaman mo ito. Sa mga sandaling iyon, alam kong may isang bagay na magbabago sa aming dalawa. Ngunit ano kaya iyon? Sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Sa isang iglap, ang mundo ko ay parang tumigil, habang hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagiging bahagi ng aking buhay si Mia. Hindi ko maipaliwanag kung paanong ang isang tulad niya, na tila kabaligtaran ng lahat ng pinaniniwalaan ko, ay nagawa kong mahalin ng ganito. Simpleng umaga, kasama ang aroma ng kape, at ang mainit na sikat ng araw sa aming munting balkonahe, ay sapat na upang maramdaman ko ang kapayapaan sa bawat sandali ng aming pagkikita. Ako si Alex, isang taong palaging sistematiko at planado. Paminsan-minsan, iniisip ko pa rin kung paano ko naitawid ang unang taon ng aming relasyon. Itinuro ni Mia sa akin ang halaga ng pagbabago at pagyakap sa hindi inaasahan. Siya ang type ng taong bigla na lang magdedesisyon na pumunta sa beach sa gitna ng ulan, o kaya'y magpiknik sa park kahit pa lumalakas ang hangin. Sa kabila ng lahat, natutunan kong sumabay sa kanyang ritmo, at sa tuwing nagkikita kami,
Palaging may bago siyang idinudulot sa aking buhay. Isang gabi, habang nakaupo kami sa likod ng kotse ko, nakatingin sa mga bituin, biglang nagtanong si Mia, paano kung hindi tayo para sa isa't isa? Paano kung dumating ang panahon na maging magkasalungat tayo sa lahat ng bagay? Hindi ko alam kung ang mga bituing nakatingin sa amin ay may sagot sa kanyang tanong. Ngunit, ang alam ko lang, sa bawat paghinga ko, siya ang dahilan ng paggalaw ng mundo ko, kahit pa magkasalungat kami sa maraming bagay. Alam mo ba, Mia? Sagot ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero, ang sigurado ako, kahit pa magkasalungat tayo, hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng maging magkasama. Nagiging buo ang araw ko kapag kasama kita. Ngumiti siya, isang ngiti na tila ba may kasamang lihim na hindi ko mawari. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabing dagat, napansin ko ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. May problema ba? Tanong ko sa kanya. Wala, Alex. Minsan lang, nararamdaman kong may mga bagay na hindi natin kontrolado, sagot niya, habang pinapanood ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Tila may bumabagabag sa kanya, ngunit hindi ko alam kung ano iyon. Sa mga oras na iyon, natanto ko na hindi ko pa rin siya lubos na kilala. Marami pa akong hindi alam tungkol sa kanyang nakaraan. Sa kabila ng kanyang mga ngiti at kasiyahan, may bahagi ng kanyang buhay na tila hindi pa niya handang ibahagi. Ngunit naniniwala ako na sa tamang oras, magiging handa siyang sabihin sa akin ang lahat. Isang gabi, habang nakahiga kami sa damuhan, tinitingnan ang makulay na kalangitan, bigla niyang sinabi, Alex, may mahalaga akong sasabihin. Nagulat ako sa biglang pagseryoso ng kanyang tono. Ano yon, Mia? Tanong ko habang pinipilit na panatilihin ang kalmado kong disposisyon. May taong bumalik sa buhay ko, aniya, habang humihinga ng malalim. Isang bahagi ng nakaraan ko na matagal ko nang iniwasan. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Sino ang taong ito? At ano ang lugar niya sa buhay ni Mia? Ang daming tanong ang pumasok sa isipan ko. Ngunit, sa kabila ng lahat, nagawa kong tingnan siya ng diretso sa mata. Mia, gaano man kahirap ang sitwasyon, nandito ako para sa iyo, kahit ano pa ang mangyari. Ngumiti siya, ngunit ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Ang tanong sa isipan ko, sino ang taong ito? At paano niya mababago ang lahat sa pagitan naming dalawa? Habang naglalakad kami pauwi, ramdam ko ang malamig na hangin na nagmumula sa dagat. Tila ba may pagbabanta sa katahimikan ng gabi. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang takot na baka may malaking pagbabago ang mangyayari sa amin ni Mia. Ngunit sa kabila ng takot na iyon, alam kong hindi ko siya basta-basta bibitawan. Isa itong pagsubok na kailangan naming harapin, magkasama. Ang tanong, hanggang saan ang kaya kong itaya para sa taong nagbigay sa akin ng bagong kahulugan ng pagmamahal? Sa pagdating ng taong mula sa kanyang nakaraan, handa ba akong ipaglaban ang aming relasyon kahit pa magkasalungat ang aming mga mundo? Sa aming pag-uwi, ramdam ko ang tensyon sa paligid. Alam ko, isang bahagi ng aming kwento ang nagbabalak na magbago. Ngunit ang hindi ko alam ay kung paano namin ito haharapin. Sa kabila ng lahat, nanatili akong may pag-asa na. Kahit pa magkasalungat ang aming mga pusong uhaw sa pagmamahal, hindi ito magiging hadlang sa aming kwento. Ngunit paano kung mali ako? Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nararamdaman ko ang bigat ng mga saloobin ni Lila, ang babaeng minamahal ko. Sa loob ng ilang buwan ng aming pag-iibigan, naging malinaw sa akin na siya ay isang kaluluwa na puno ng misteryo at hindi maipaliwanag na kalungkutan. Sa kabila ng kanyang mga ngiti at mga tawanan, palaging may tila anino na nakalambong sa kanya, isang bagay na hindi ko lubos na maunawaan.
Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili akong matatag sa aking hangarin na mahalin siya ng buong puso at pagsikap ang maabot ang liwanag na nakatago sa kanyang kalooban. Isang gabi, habang kami naglalakad sa tabing dagat, napansin ko ang kakaibang pag-iiba ng kanyang mood. Sa una, siya'y masigla, nagkukuwento tungkol sa mga pangarap niya na maglakbay sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngunit habang lumalalim ang gabi, unti-unting bumigat ang kanyang mga hakbang at ang kanyang mga mata ay tila nawawala sa malamang na hinaharap. Laila, sambit ko, ano ang bumabagabag sa'yo? Napatigil siya, nakatingin sa malalayong alon na tila may hinahanap. Hindi siya agad sumagot, ngunit naramdaman ko ang kanyang pagkabalisa. Sa wakas, nagsalita siya. Alam mo, hindi ako palaging ganito. May mga bagay na hindi ko pa kayang sabihin sa'yo. Subukan mo, Lila. Nandito ako para sa'yo. Paghimok ko, umaasang ang mga salitang ito'y magbubukas ng pinto sa kanyang puso. Sa halip na sumagot, tumalikod siya at naglakad papalayo. Naiwan akong nakatayo, naguguluhan sa kanyang biglaang pag-iwas. Nagsimula kong tanungin ang sarili. Ano nga ba ang hindi ko alam tungkol sa kanya? Ano ang kanyang mga lihim na tila nagiging hadlang sa aming relasyon? Pagkalipas ng ilang linggo, sa kabila ng kanyang pag-iwas, patuloy akong nanatiling malapit kay Lila. Umaasa na ang oras ay magiging kaibigan namin, at ang kanyang mga lihim ay unti-unting lalabas. Isang araw, habang nagkakape kami sa isang maliit na cafe, bigla siyang nagsalita ng walang pasubali. May kailangan akong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Umamin siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Sabihin mo na, Lila. Ano man yan, nandito ako para makinig. Sagot ko, hawak ang kanyang kamay na nanginginig. Malalim siyang huminga, tila nag-ipon ng sapat na lakas para sa kanyang sasabihin. May isang tao sa nakaraan ko, isang tao na hindi ko pa ganap na natutunang kalimutan. Napatigil ang oras sa aking pandinig. Hindi ko inasahan ang ganitong revelasyon. Isang bahagi ng akin ang natakot sa posibilidad na ang taong ito ang magiging hadlang sa aming pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pagnanais na maunawaan siya. Sino siya? Tanong ko. Maingat na hindi mapasigaw ang aking tinig. Bago kita nakilala, may isang tao na minahal ko. Siya ang unang nakakita sa akin, pero hindi naging madali ang aming kwento. Sa huli, nagkahiwalay kami, pero ang mga alaala niya ay nananatili pa rin. Hindi ko alam kung paano ito kalimutan. Paliwanag niya. Ang kanyang mga mata ay may luha. Naramdaman ko ang sakit sa kanyang tinig, ang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ngunit sa halip na magalit, pinili kong unawain siya. Alam kong ang pag-ibig ay hindi palaging perpekto. At minsan, kailangan itong harapin ang mga sugat ng nakaraan. Alam mo, Lila, mahal kita kahit ano pa man ang iyong nakaraan. Pero nais kong malaman, paano mo gustong magpatuloy sa ating kwento? Tanong ko. Nagbabaka sakaling makakita ng liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong, tumayo siya at iniwan ako sa cafe. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdadalawang isip. Naiwan akong nag-iisa, naguguluhan at puno ng takot. Ano ang susunod na mangyayari sa amin? Paano kami magpapatuloy? Ilang araw ang lumipas nang hindi kami nag-uusap. Nang sa wakas ay nagkausap kami, hindi ko inasahan ang kanyang desisyon. Kailangan kong hanapin ang sarili ko, at sa ngayon, hindi ko kaya ang magkaroon ng relasyon, sabi ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon at kalungkutan. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pahayag, ang sakit ng pagkawala. Ngunit sa kabila nito, nirerespeto ko ang kanyang desisyon. Alam kong minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagpapalaya sa taong minamahal mo upang hanapin ang kanyang sariling liwanag. Habang naglalakad ako sa paborito naming tabing dagat,
Ang alon ay tila nagdadala ng mga alaala ng aming mga masasayang sandali. Ngunit sa ilalim ng mga alon na iyon, naramdaman ko ang pag-asa na balang araw. Ang aming mga pusong magkasalungat ay muling magtatagpo. At sa pagkakataong iyon, kami parehong handa na sa pagmamahal na walang pag-aalinlangan. Ang twist? Sa likod ng kanyang pag-alis, natuklasan ko na ang taong iniwan niya sa nakaraan ay isang bahagi ng kanyang pamilya na nagbigay sa kanya ng trauma. Ngunit ito ay isang kwento na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Ang cliffhanger? Isang liham ang dumating isang araw mula kay Lila na nagsasabing nagbalik siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, handang harapin ang kanyang nakaraan. Ngunit ang tanong, handa na ba siya para sa kinabukasan? Sa tuwing naririnig ko ang mga alon na humahampas sa pampang, naaalala ko ang unang pagkakataon na nagtagpo ang aming mga landas ni Clara. Ako si Marco, at palaging naniniwala ako na ang buhay ay parang dagat. May mga panahong tahimik at payapa, ngunit may mga sandaling puno ng unos at alon. Kaya siguro kami ni Clara, na tila dalawang pusong magkasalungat, ay patuloy na hinahatid ng tadhana sa isa't isa. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, ang aming mga puso ay tila may sariling lengguwahe na hindi ko maipaliwanag. Si Clara, na mahilig sa sining, musika, at lahat ng bagay na malikhain, ay kabaligtaran ng aking praktikal at lohikal na pag-iisip. Subalit, sa kabila ng kanyang pagiging malikhain at aking pagiging analytical, may isang bagay na pareho naming pinahahalagahan, ang pagmamahal na bumabalot sa aming dalawa. Isang gabi, habang kami nagpapahinga sa dalampasigan, nakahiga sa buhangin at pinagmamasdan ang mga bituin, bigla niyang tinanong, Marco, naniniwala ka ba sa kapalaran? Napabuntong hininga ako at saglit na nag-isip bago sumagot. Hindi ko alam, Clara. Pero siguro, oo, may mga bagay na parang itinadhana na mangyari tulad ng pagkikita natin. Sabi ko, ngumiti siya at tumingin sa akin. Parang mga alon sa dagat, hindi ba? Kahit gaano pa kalayo ang kanilang pinanggalingan, palaging babalik at babalik sa pampang. Tumango ako. Oo, parang tayo. Kahit gaano pa kalayo ang ating mga pagkakaiba, lagi tayong bumabalik sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng aming pagmamahalan, may mga bagay na hindi namin inaasahan. Isang araw, dumating si Clara sa aming paboritong kapehan na may dala-dalang liham. Halata ang kaba sa kanyang mga mata. Marco, may kailangan akong ipagtapat, sabi niya. Natanggap ako sa isang art residency program sa Paris. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Alam ko kung gaano niya pinapangarap ang pagkakataong ito, ngunit sa likod ng aking mga ngiti, may kirot na hindi ko maipaliwanag. Masaya ako para sa iyo, Clara, sabi ko. Pilit na pinipigilan ng aking nararamdaman. Ilang buwan kang mawawala? 6 na buwan, sagot niya. At nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata sa kabila ng kanyang ngiti. Alam ko na mahirap ito para sa atin, pero kailangan ko itong gawin para sa sarili ko. Yakap ko siya ng mahigpit, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Naiintindihan ko, Clara, hindi ko hahadlangan ang mga pangarap mo. Habang lumilipas ang mga araw, damang-dama ko ang papalapit na pag-alis ni Clara. Sa mga huling araw, bago ang kanyang pag-alis, tinikap naming ipunin ang mga alaala na magsisilbing alaala sa mga darating na buwan. Ngunit sa kabila ng aming mga pagsisikap, hindi ko maiwasang magduda. Paano kung sa paglayo niya ay maglaho rin ang aming pagmamahalan? Paano kung sa kanyang pagbalik ay magkaibang tao na kami? Isang gabi bago siya umalis, muli kaming bumalik sa dalampasigan. Naglakad-lakad kami habang ang liwanag ng buwan ay nagsilbing tanglaw sa aming landas. Huminto kami sa isang bahagi ng dalampasigan kung saan madalas kaming mag-usap tungkol sa aming mga pangarap at kinabukasan.
Marco, sabi ni Clara, habang hawak ang aking kamay, kahit gaano pa tayo kalayo sa isa't isa, nais kong malaman mo na ang puso ko ay laging nasa iyo. Nginitian ko siya, kahit na may kirot sa aking puso. Clara, kahit saan ka man dalhin ng iyong mga pangarap, narito lang ako, hihintayin kita. Nagpalitan kami ng matatamis na mga salita, mga pangakong puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, may mga tanong na hindi namin masagot. Habang siya'y papalayo, naramdaman ko na ang bawat hakbang niya ay tila pagbitaw sa isang bahagi ng aking puso. Ngunit kailangan kong maging matatag. Para sa kanya, para sa aming dalawa. Sa kanyang pag-alis, naiwan akong nag-iisa sa dalampasigan, pinagmamasdan ang mga alon na patuloy na humahampas sa pampang. At sa bawat hampas ng alon, tila may dalang pahiwatig ang kapalaran na hindi ko pa mawari. Ngunit sa aking pag-iisa, isang mensahe ang dumating sa aking telepono. Isang larawan mula kay Clara, kasama ang isang mensahe. Marco, may isang bagay na kailangan mong malaman. Pagdating ko sa Paris, may nalaman akong lihim na maaaring magbago ng lahat. Hindi ko alam ang magiging sagot, ngunit ang mga salitang iyon ang nagsilbing cliffhanger sa aming kwento. Ano ang lihim na iyon? At paano nito mababago ang aming kapalaran? Nagsimula ang araw ko na may bigat sa aking dibdib. Nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Ngunit tila, mas malamig ang namamagitan sa amin ni Lara. Ang mga mata niyang madalas puno ng sigla ay tila nawalan ng kinang. Hindi ko mawari kung ano ang nagbago sa kanya, kung saan nagsimula ang paglayo ng kanyang loob. Minsan, iniisip ko kung kami ba'y talagang para sa isa't isa, o kung kami dalawang pusong magkasalungat na pilit pinaglalapit ng tadhana. Sa kabila ng lahat, hindi ko maalis ang pananabik na makita siya. Kaya naman, kahit may alinlangan, kinakaya ko pa ring magpatuloy. Tinext ko siya. Kita tayo mamaya sa park. May gusto akong pag-usapan. Nag-reply siya pagkatapos ng ilang minuto, isang simpleng, sige na, tila ba walang emosyon. Ang sige na iyon ay parang dagok sa aking puso. Para bang, sa kabila ng kanyang pagsang-ayon, may kung anong pader na hindi ko maabot sa pagitan namin. Sa park, habang hinihintay siya, naalala ko ang unang beses kaming nagkita. Si Lara, sa kanyang simpleng damit, ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang ngiti ay ang nagsilbing gabay ko sa panahon ng kalungkutan. Ngunit ngayon, parang ang liwanag na iyon ay unti-unting naglalaho. Nang dumating siya, kita ko agad ang pagbabago. Hindi na siya ang Lara na puno ng buhay na una kong nakilala. Sa halip, tila ba may kung anong bumabagabag sa kanya. Umupo siya sa tabi ko, ngunit nararamdaman ko ang layo ng kanyang kalooban. Lara, ano yung nangyayari sa atin? Tanong ko. Pilit na hinuhuli ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin, pero hindi ng diretso. Hindi ko rin alam, Jonas. Parang may kung anong kulang. Kulang? Ginagawa ko naman ang lahat, di ba? Para sa'yo, para sa atin. Oo, Jonas, pero parang may ibang bagay akong hinahanap. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Paano mo ba pupunuin ang isang puwang na hindi mo alam kung saan nagmumula? Hinawakan ko ang kanyang kamay, pilit na hinahanap ang init na dati kong nadarama. Ngunit malamig ang kanyang mga palad, tulad ng hangin na nagdadala ng balita ng paparating na ulan. Baka kailangan natin ng oras, wika niya, na mas lalong nagpabigat sa aking damdamin. Oras para pag-isipan kung ano ba talaga ang gusto natin. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Ang oras na hinihingi niya ay tila isang pagkakataon na maaaring magbago ng lahat. Ngunit, sa kabila ng sakit, alam kong kailangan ko rin ito. Minsan, mahalaga ang paglayo upang matutunan ang halaga ng paglapit. Nang kami naghiwalay ng gabing iyon,
Dala ko ang bigat ng mga salitang binitiwan niya. Naglakad ako pauwi, pilit na inuunawa ang mga nangyayari. Sa bawat hakbang ko, iniisip ko kung paano ko siya makakamtan muli. Hanggang sa narinig ko ang tunog ng tumatawag na telepono. Jonas, kailangan kitang makita. Tinig ni Lara na puno ng kaba. Agad akong bumalik sa park. Nang makarating ako, nakita ko si Lara na nanginginig. Tila ba may kinakatakutan. Lara, ano nung nangyayari? May nakakita sa atin kanina, Jonas. Hindi ko alam kung sino, pero may nagpadala ng litrato sa akin. Parehas tayong nasa litrato. Pero may kakaiba. Tiningnan ko ang litrato sa kanyang telepono at doon ko nakita ang di ko inaasahan. Sa likod namin, may anino ng isang tao. Isang lalaking hindi ko kilala, nakatingin sa amin na parang may masamang balak. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sino ang lalaking iyon? Bakit siya nandoon? At ano ang ibig sabihin nito para sa amin? Sa kabila ng takot, ang isang bagay ay naging malinaw sa akin. Ang aming relasyon ay hindi lang basta tungkol sa aming dalawa. May mga bagay na mas malaki pa sa aming mga puso, mga bagay na hindi namin kontrolado. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ito na ba ang simula ng isang hindi inaasahang pagsubok o isang wakas na hindi namin inaasahan? Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang liwanag na unti-unting bumabalot sa amin. Sa kabila ng takot, alam ko na kami ni Lara ay uhaw sa pagmamahal, isang pagmamahal na handang harapin ang anumang unos na darating. Ngunit sa ngayon, kailangan naming malaman kung sino ang anino sa likod ng litrato. Sa ngayon, kailangan naming maghanda para sa kung anumang twist na dala ng tadhana. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nararamdaman ko ang tila walang katiyakang hangin na pumapasok sa aming kwarto. Parang sumasalamin ito sa aming relasyon. Laging nagbabago, laging may ibang direksyon. Ako si Marco, at sa mga oras na ito, nakahiga ako sa tabi ni Clara, ang babaeng ang mga mata ay tila magkasalungat sa aking kaluluwa. Pero, sa parehong panahon, nakakadama ng uhaw na pagmamahal na hindi ko maipaliwanag. Simula pa lang ng aming relasyon, alam kong hindi ito magiging madali. Mula sa simpleng bagay gaya ng pagpili ng pelikula hanggang sa mas seryosong usapan tungkol sa hinaharap. Palagi kaming may magkaibang pananaw. Ako ang tipo ng tao na mahilig sa aksyon. Mga pelikula na may mga eksena ng paghabol, mga matitinding labanan. Samantalang si Clara ay mas gusto ang mga pelikula na puno ng damdamin, mga kwento ng pag-ibig na sinubok ng panahon. Sa kabila ng lahat ng ito, mayroong kakaibang atraksyon na hindi ko maipaliwanag. Parang may magnetong humihila sa amin palapit sa isa't isa, kahit na gaano kami kalayo. Sa mga sandaling ito, habang tahimik na nakahiga si Clara, iniisip ko ang mga panahong hindi namin naiintindihan ang isa't isa. Noong nakaraang linggo, nagkaroon kami ng isang matinding pagtatalo tungkol sa aming mga plano para sa bakasyon. Gusto kong pumunta sa isang adventure trip sa bundok, samantalang siya ay mas gustong mag-relax sa tabing dagat. Sa huli, hindi kami nakapagdesisyon at nagkulang ang aming komunikasyon. Ngunit sa bawat pagtatalo, may natutunan kami. Natututunan kong pahalagahan ang kanyang pananaw at siya naman ay natututuring unawain ang aking mga pangarap. Sa bawat pag-aaway, mas lalong tumitibay ang aming relasyon, kahit na sa tingin ng iba ay palaging magkasalungat. Habang iniisip ko ito, biglang nagising si Clara. Nagulat ako sa kanyang biglaang paggalaw. Marco, hindi ka ba makatulog? Tanong niya. Ang kanyang boses ay parang musika sa aking pandinig, kahit na puno ng pag-aalala. Medyo, sagot ko. Iniisip ko lang kung paano natin mas mapapabuti ang ating relasyon. Tumahimik siya sandali at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan. Hindi ba't iyon ang kagandahan ng ating relasyon? Ang pagkatutong mahalin ang hindi natin naiintindihan?
Napaisip ako sa kanyang sinabi. Tama siya. Sa aming mga pagkakaiba, natututo kaming mahalin hindi lamang ang mga bagay na pareho naming gusto, kundi pati na rin ang mga bagay na hindi namin maunawaan. Ang proseso ng pagkatuto at pag-unawa sa isa't isa ay ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nag-ring ang telepono ni Clara. Hindi ko alam kung sino ang tumatawag, pero ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata nang sagutin niya ito. Hello? Sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang nanlamig. Hindi ko marinig ang kabilang linya, pero nakikita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Clara. Mula sa pagiging kalmado, kitang-kita ko ang pag-aalala na nagsimulang bumalot sa kanyang mukha. Ano? Kailan? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Nagtataka ako sa nangyayari. Clara? Okay ka lang ba? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Bumaba ang telepono sa kanyang kamay at tumingin siya sa akin. Marco, kailangan kong pumunta sa probinsya. May nangyari sa pamilya ko. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero alam kong kailangan niyang umalis. Sige, sasamahan kita. Ngunit umiling siya. Hindi, Marco. Kailangan kong pumunta mag-isa. May mga bagay na kailangan kong ayusin para sa sarili ko at sa pamilya ko. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang sakit ng kanyang desisyon, pero alam kong kailangan kong igalang ang kanyang kagustuhan. Okay, Clara. Basta nandito lang ako. Naghihintay sa'yo. Ngumiti siya, kahit na puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Salamat, Marco. Habang nag-iimpake siya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang sitwasyon. Alam kong may mga bagay na hindi ko kayang solusyonan, mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, handa akong maghintay. Sa kanyang pag-alis, naramdaman ko ang kakaibang lungkot. Parang may bahagi ng aking puso na umalis kasama niya. Pero alam kong ito ang tamang gawin. Ang hayaan siyang ayusin ang mga bagay na kayang ayusin. Sa kabila ng aming magkasalungat na puso, naramdaman ko ang tunay na pagmamahal, ang pag-unawa na hindi laging magkasama, pero laging nandyan para sa isa't isa. Habang tumutugtog ang ulan sa labas, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapasok sa kwarto. Parang sumasalamin ito sa aming relasyon. Minsan malamig, minsan mainit, pero laging may pag-asa. At sa paglipas ng oras, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit ang isang bagay lang, ang sigurado, ang pagmamahal na hindi kailanman magwawakas. Sa huli, natutunan kong mahalin ang mga bagay na hindi ko maunawaan. At sa pag-alis ni Clara, natutunan kong mahalin siya kahit na magkasalungat ang aming mga puso. At sa kanyang pagbalik, umaasa akong mas matibay ang aming relasyon. Mas matibay ang aming pagmamahalan. Ngunit sa ngayon, handa akong maghintay, handang umasa, sa kabila ng lahat ng magkasalungat na nararamdaman. Hindi ko alam kung paano kami nauwi sa sitwasyong ito. Sa tuwing tinitingnan ko si Mia, nararamdaman ko ang tila palaging may nag-uumpugang damdamin sa pagitan naming dalawa. Kahit magkasalungat ang aming mga pananaw, hindi ko maitatanggi ang pagkakaugnay ng aming mga puso. Subalit sa kabila ng aming pagkakaiba, pareho kaming uhaw sa pagmamahal. Isang bagay na tila parehong nagdudulot at sumasagot sa aming mga tanong. Naalala ko pa ang gabing iyon sa ilalim ng mga bituin. Nasa ibabaw kami ng rooftop ng kanyang apartment. Tahimik na nagmamasid sa kalangitan. Siya, si Mia, ang babaeng hindi ko inaasahan na magiging mahalaga sa aking buhay. Isa siyang pintor na puno ng kulay, habang ako'y isang manunulat na mas pinipili ang tinta at papel kaysa sa pagsasalarawan ng mundo sa pamamagitan ng mga imahen. Ngunit, sa kabila ng lahat, nararamdaman ko ang hindi maipaliwanag na puwersang humihila sa akin palapit sa kanya. Alam mo, Adrian, sabi niya, habang nakatingin sa mga bituin. Minsan iniisip ko kung bakit tayo nagkakaganito. Bakit?
Kahit magkaiba ang ating mga mundo, nagkakaroon tayo ng koneksyon. Napatingin ako sa kanya, sa mga mata niyang punong-puno ng kuryosidad. Minsan, ang mga tanong na walang sagot ay mas nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Tugon ko, umaasang maramdaman niya ang sinseridad sa aking tinig. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, alam kong hindi sapat ang mga sagot. Pareho naming alam na may mga bagay na hindi namin kaya o marahil ay hindi namin dapat ipilit. Subalit ang puso, kahit pa gaano ito kasalungat sa isipan, ay may sariling paraan ng pagtutulak sa amin patungo sa hindi inaasahang landas. Isang araw, sa gitna ng isang pagtatalo, nahanap namin ang aming mga sarili na naglalakad sa tabi ng ilog. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng aming mga damdamin ay tila nagbabalot sa amin ng kakaibang init. Naalala ko ang mga salitang binitiwan ni Mia. Paano kung ang pagmamahal ay hindi sapat para palaging magkasama? Napatigil ako. Sa kabila ng kalmadong daloy ng ilog, ang loob ko ay nagngingit-ngit sa katanungan. Paano nga ba kung hindi sapat ang pagmamahal? Paano kung ang magkasalungat na mundong aming ginagalawan ay hindi na kayang magtugma? Mia, sabi ko, alam kong may mga bagay na hindi natin maiawasan. Pero, sa kabila ng lahat, nandito pa rin tayo, pinipili ang isa't isa. Tumigil siya, humarap sa akin at hinawakan ang aking kamay. Adrian, hindi ko alam kung saan tayo patungo. Pero sa ngayon, gusto kong malaman mo na kahit pa magkasalungat tayo, ikaw pa rin ang pinipili ko. Ang mga salitang iyon ay sapat na para muling mag-alab ang aking pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asa, naramdaman ko rin ang pangamba sa likod ng aking isipan. Paano kung dumating ang araw na hindi na ito maging sapat? Isang linggo bago ang kanyang malaking exhibit, napansin kong mas naging abala siya kaysa dati. Halos hindi na kami nagkikita at sa tuwing kami magkausap, tila may bumabalot na tensyon sa kanya. Alam kong mahalaga sa kanya ang exhibit na ito, isang pagtatanghal ng kanyang mga likhang sining na sumasalamin sa kanyang mga nararamdaman. Sa gabi ng exhibit, dumating ako na puno ng suporta at paghangang inaalay sa kanya. Ngunit sa gitna ng mga tao, hindi ko siya agad nahanap. Lahat ay abala sa pagtingin sa mga obra. Ang bawat piraso ay tila sumasalamin sa kanyang kaluluwa. Hanggang sa makita ko ang isang piraso na nag-iisa sa isang sulok, isang painting na tila kakaiba sa lahat. Lumapit ako at nakita kong ito ay isang larawan ng dalawang taong magkahawak kamay sa ilalim ng ulan. Ang mga kulay ay naglalaban, ang asul at pula, ang liwanag at dilim. Sa ilalim ng painting ay may mga salitang nakasulat. Sa magkabilang mundo, tayo'y nag-iisa. Napansin kong may papel na nakapatong sa tabi nito. Isang sulat mula kay Mia. Habang binabasa ko ito, unti-unting bumigat ang aking dibdib. Adrian, kung binabasa mo ito, alam mong may mga desisyon na kailangang gawin. Hindi ko alam kung paano, pero kailangan kong hanapin ang sarili kong daan. Sa mga oras na ito, uhaw pa rin ako sa pagmamahal, pero kailangan kong malaman kung ano ang talagang hinahanap ng puso ko. Ang huling linya ay nag-iwan ng matinding sakit. Mahal kita, pero kailangan ko munang mahalin ang sarili ko. Napatigil ako, hindi alam kung paano haharapin ang bagong katotohanan ito. Ang exhibit na ito ay hindi lang tungkol sa kanyang sining. Ito'y isang hakbang patungo sa isang landas na tila nag-iisa. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pag-asa, isang pag-asa na sa kabila ng aming pagkakaiba, ang pagmamahal ay laging may puwang sa aming mga puso. Habang nakatayo ako sa harap ng kanyang obra, narinig ko ang pagpatak ng ulan sa labas. Sa gitna ng ingay ng mga tao, ang tunog ng ulan ay tila isang paalala na sa kabila ng lahat, ang dalawang pusong laging magkasalungat ay maaari pa ring umasa na sa pagbuhos ng ulan. May bagong simula. Sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo, sa gitna ng walang katapusang pag-ikot ng mga bagay-bagay,
Kami ni Mira ay laging magkatunggali, magkasalungat. Sa akin, ang mundo ay puno ng order. Lahat ay may sistema, may dahilan. Sa kanya, ang mundo ay isang canvas ng chaos, puno ng mga kulay na hindi ko mawari. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, ang aming mga puso ay laging uhaw sa pagmamahal, na parang may isang puwang na hindi kayang punan ng kahit ano. Sa araw na ito, nagpasya kaming pumunta sa isang lugar na parehong pamilyar at hindi kilala, ang lumang bahay ng kanyang lola sa probinsya. Para kay Mira, ang lugar na ito ay puno ng alaala ng kalayaan at ligaya. Para sa akin, ito ay tila isang lugar ng misteryo at hindi natutuklasang kwento. Habang naglalakad kami sa makipot na daan patungo sa bahay, ramdam ko ang kakaibang damdamin. Parang may kung anong puwersang humihila sa akin, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Bakit mo nga pala gustong bumalik dito? Tanong ko sa kanya. Pilit na binabasag ang katahimikan. May mga bagay na kailangang balikan, Marco. May mga tanong na kailangang sagutin, tugon ni Mira, na tila may sinisikap na itago sa kanyang mga mata. Pagdating namin sa bahay, agad kong napansin ang mga bakas ng lumipas, ang mga lumang larawan, ang mga pader na puno ng kalumaan, ang amoy ng kahoy na tila nagkukuwento ng mga alaala. Ang dami nang nagbago, sabi ko, sabay lingon sa kanya. Ngunit sa kanyang tingin, alam kong may mga bagay na hindi nagbabago. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay at hinila ako patungo sa likod ng bahay. May ipapakita ako sa iyo. Anya, ang kanyang tinig ay puno ng excitement at kaba. Sa likod ng bahay, isang lumang puno ng mangga ang nakatayo, matayog at mahestadiko. Naroon ang isang lumang swing na gawa sa kahoy, tila naghihintay na magkuwento ng mga nakalipas na karanasan. Umupo siya sa swing at tinanaw ang langit. Dito ako madalas magpunta kapag may mga bagay na hindi ko maintindihan. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Dito ko nasusumpungan ang mga sagot na hindi ko makita sa ibang lugar. Tumabi ako sa kanya. Ano ang mga tanong na iyon, Mira? Nang tanong ko, ang aking puso ay puno ng curiosity at takot sa maaaring isagot niya. Ang tanong kung paano tayo nagkakilala, kung paano tayo nagkaibigan sa kabila ng lahat ng ating pagkakaiba. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iisip at pagmumuni-muni. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang aming mga pagkakaiba ay tila mga piraso ng puzzle na hindi ko pa rin maayos. Ang kanyang kalayaan ay palaging salungat sa aking organisasyon. Ang kanyang spontaneity ay palaging kontradiksyon sa aking plano. Ngunit, sa ilalim ng lahat ng ito, sa ilalim ng mga salungatan, naroon ang isang unawaan, isang pagmamahal na hindi ko maipaliwanag. Paano kung ang mga tanong na iyon ay walang sagot? Tanong ko, pilit na hinahanap ang kasagutan sa kanyang mga mata. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Baka hindi natin kailangan ng sagot, Marco. Baka ang kailangan lang natin ay ang tanggapin ang hindi natin maunawaan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang aming mga puso ay uhaw sa pagmamahal, ngunit marahil ang sagot ay nasa pagtanggap sa mga bagay na hindi namin maunawaan. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok, nagdesisyon kaming bumalik sa bahay. Ngunit bago kami makapasok, narinig ko ang isang tunog na hindi pamilyar, ang tunog ng mga yapak sa likod ng bahay. Mira, may narinig ka ba? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Tumayo siya at tumingin sa paligid. Wala naman akong narinig, sagot niya. Ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mukha. Pumasok kami sa loob ng bahay, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa labas. Parang may kung anong bumabagabag sa kanya, isang bagay na hindi niya masabi. Sa sandaling iyon,
Naisip ko kung ano nga ba ang bumabalik sa amin sa lugar na ito. Ang mga tanong na hindi natin kayang sagutin o ang mga misteryong hindi natin kayang ipaliwanag. Habang kami ay nag-aayos ng mga gamit para sa aming pag-uwi, muling narinig ko ang mga yapak. Sa pagkakataong ito, mas malapit, mas malakas. Mira, may tao yata sa labas, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng kaba. Tumayo siya at marahang lumapit sa pinto. Marco, may kailangan kang malaman. Aniya, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa amin ang isang lumang larawan ng isang batang lalaki at babae, magkahawak kamay, nakangiti. Sa likod ng larawan, naroon ang isang piraso ng papel na may mga salitang nagbigay ng bagong twist sa aming kwento. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagkakaiba, kundi sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Sa sandaling iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos, na ang aming mga puso ay patuloy na uhaw sa pagmamahal na hindi namin lubos na maunawaan. At sa likod ng lahat ng ito, naroon ang isang misteryo na naghihintay na magkuwento ng bagong kabanata. Kailan ba nagsimula ang pag-aaway namin ni Lila? Hindi ko na maalala. Parang ang mga araw at gabi ay nagiging isang buhol-buhol na tanikala ng mga alaala, mga tawanan, pag-aaway, at mga sandali ng katahimikan. Ngunit sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan, alam kong may isang bagay na hindi ko kayang bitawan. Ang pag-ibig na kahit magkasalungat ay tila palaging naroon, umuusbong sa kabila ng lahat. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aming maliit na balkonahe, naroon ang kalmado ng paligid. Ang mga bituin ay tila nakikiramay sa akin, kumikislap sa madilim na kalangitan. Sinubukan kong alalahanin ang mga huling sandali namin ni Lila bago siya nagdesisyong lumayo. Naaalala ko ang pag-aaway namin tungkol sa simpleng bagay, kung sinong maghuhugas ng pinggan. Nakakatawa, hindi ba? Pero sa likod ng maliit na alitan na iyon ay ang mas malalim na usapin ng hindi pagkakaintindihan sa maraming bagay. Mahirap kang mahalin, Alex, sabi ni Lila noong gabing iyon. Parang lagi kang may gustong patunayan sa akin na hindi ko naman hinihingi. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang ganoong akusasyon. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit kailangan ko pang patunayan ang sarili ko sa kanya. Siguro dahil sa takot na hindi ako magiging sapat para sa kanya. Na baka isang araw ay magising siya at magdesisyon na hindi ako ang taong gusto niyang makasama habang buhay. Sa kabila ng sakit ng aming mga salita, ang pag-ibig ko kay Lila ay nananatiling buo. Minsan, iniisip ko, ano ba talaga ang pumipigil sa aming dalawa? Bakit hindi kami magkasundo sa mga bagay na tila simple para sa ibang tao? Ngunit sa gabing ito, habang nakaupo ako sa balkonahe, may narinig akong kaluskos mula sa likod ng bahay. Agad akong tumayo, sinilip ang pinanggalingan ng tunog. Sa dilim, may naaninag akong pamilyar na anyo, si Lila. Alex, mahina niyang tawag sa akin, ngunit may kasamang pag-aalinlangan. Lila, ano ang ginagawa mo dito? Tanong ko, hindi pa rin makapaniwala na narito siya. May kailangan akong sabihin sa'yo, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na tila bumabalot sa kanya. Naglakad siya papalapit sa akin, at sa kanyang mga mata ay naroon ang isang bagay na hindi ko pa kailanman nakita. Isang halong takot at pag-asa. Alex, kailangan mong malaman ang isang bagay tungkol sa akin. Patuloy niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ano kaya ang gustong sabihin ni Lila? Ngunit bago pa ako makapagtanong, nagpatuloy siya. May isang tao sa nakaraan ko na akala ko matagal ko nang nalampasan. Pero hindi ko pala siya kayang kalimutan. At sa mga panahong nag-aaway tayo, siya ang bumabalik sa isip ko. Ang mga alaala namin, pag-amin niya, habang may pumatak na luha sa kanyang pisngi. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano ako magre-react.
Ang sakit na nararamdaman ko ay tila bumalot sa buong katawan ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bahagi ng puso ko ang nangungusap, ang pag-unawa. Lila, bakit mo ngayon lang sinasabi ito? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pagkabigla at lungkot. Alex, sinubukan kong kalimutan siya, pero hindi ko kaya. Pero hindi ito nangangahulugang hindi kita mahal, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ang mga alaala ng aming mga pag-aaway ay tila nagkaroon ng ibang kahulugan. Nagkaroon ng konteksto. Sa kabila ng sakit, naramdaman ko ang pag-ibig ko sa kanya. Hindi ko alam kung papaano. Pero sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, naramdaman kong may pag-asa pa kami na sa kabila ng mga magkasalungat na damdamin, ang pag-ibig namin ay uhaw na uhaw sa katotohanan at pagtanggap. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay naroon pa rin ang isang lihim na hindi niya kayang sabihin. Isang bagay na mas malalim pa sa kanyang mga salita. At sa sandaling iyon, alam kong may isang bagay pang mas mabigat na kailangan kong malaman. Alex, kailangan mong malaman kung sino siya, sabi ni Laila. Ang kanyang boses ay bumababa, tila nag-aalangan. At doon nagkaroon ng twist sa aming kwento, isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng lahat ng sakit at pag-aaway, ang aming pagmamahalan ay humaharap sa isang pagsubok na hindi ko pa kayang harapin. Ngunit, sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kayang bitawan ang pag-ibig ko kay Lila. Ito ba ang simula ng isang bagong yugto o ang katapusan ng lahat? Hindi ko alam. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, sa kabila ng lahat, alam kong handa akong harapin ang anumang darating. Nasa isang tahimik na kafe kami ni Lara, ang babaeng matagal ko nang minamahal, ngunit laging magkasalungat ang aming pananaw. Madalas kaming nagtatalo, ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maitatanggi ang tindi ng aking nararamdaman para sa kanya. Nakatitig siya sa akin. Tila may gustong sabihin, ngunit hindi makahanap ng tamang mga salita. Alam mo, minsan iniisip ko kung bakit tayo laging nag-aaway. Bungad ko habang hinahalo ang aking kape. Pareho naman tayong nagmamahalan, pero bakit parang laging may hadlang? Ngumiti siya ng malungkot. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga kwento ng aming mga nakaraang pagtatalo. Siguro dahil hindi natin talaga naiintindihan ang isa't isa. Magkaiba tayo ng mundo, ng pananaw, ng gustong tahakin sa buhay. Pero kahit ganon, hindi kita kayang iwan. Nagpakawala ako ng isang buntong hininga. Oo, magkaiba tayo. Ikaw, palaging nasa harap ng kamera, puno ng kulay at sigla. Ako, mas gusto ang tahimik at mapayapang buhay, malayo sa mga mata ng madla. Pero kahit ganon, hindi rin kita kayang iwan. Nagpatuloy ang aming pag-uusap. Ang bawat salitang namutawi sa aming mga labi ay tila nag-uugnay sa amin ng mas malalim. Sa gitna ng aming pagninilay, napagtanto ko ang isang bagay. Ang lalim ng aming pagkakaiba ay siya ring lalim ng aming koneksyon. Lara, naisip ko lang, paano kung subukan natin na mas intindihin ang isa't isa? Baka sakaling magawa nating pagtagpuin ang ating mga mundo. Napatigil siya. Paano mo gagawin iyon, Leo? Kahit anong gawin natin, parang laging may pader sa pagitan natin. Nararamdaman mo ba ang sinasabi mo? Tanong ko, sabay hawak sa kanyang kamay. Nararamdaman mo bang may pader talaga? O tayo lang ang gumagawa ng pader na iyon dahil sa takot? Hindi siya sumagot agad. Namayani ang katahimikan at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming mga damdamin. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may narinig akong isang bulong ng pag-asa. Siguro tama ka, marahang sabi ni Lara. Siguro nga, takot lang ako. Takot na baka kung ano pa ang mangyari kapag mas sinubukan nating tanggalin ang pader na iyon. Ngumiti ako, marahan ngunit puno ng pag-asa.
walang kasiguraduhan. Pero hindi ba't iyon naman ang kagandahan ng pag-ibig? Ang pagsubok na hindi alam ang kalalabasan, ngunit handang harapin ang anumang mangyari. Tumango siya, at sa sandaling iyon, alam kong may pagbabago sa kanyang puso. Kahit paano, naramdaman ko na sa wakas ay nagsimula na kaming maglakbay patungo sa direksyon na parehong kinatatakutan at inaasam namin. Ngunit hindi ko alam na ang pag-uusap na iyon ay magdadala sa amin sa isang hindi inaasahang landas. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Lara. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Leo, kailangan natin mag-usap. May nalaman ako at hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Agad akong nagpunta sa lugar na karaniwan naming pinupuntahan. Kapag may mga seryosong usapan, isang maliit na parke sa tabi ng ilog. Nakaupo siya sa isang bench at nang makita niya ako, agad niyang kinuha ang aking kamay. Lara, ano ang nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. May isang bagay akong natuklasan na magbabago sa lahat. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Leo, hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin. Pero kailangan mong malaman na hindi ako ang taong inaakala mong ako. Natigilan ako? Ano ang ibig niyang sabihin? Sa bigat ng kanyang sinasabi, alam kong ang aming relasyon ay nasa isang matinding panganib. Ngunit ano nga ba ang kanyang tinatago? Ano ang hindi ko alam sa kanya? Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga kwento ng pagdurusa at pag-aalinlangan. Leo, may isang bahagi ng pagkatao ko ang hindi mo pa nakikita. At oras na para malaman mo iyon. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi na kami maaaring bumalik sa dati. Ang pag-uusap na ito ay ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng panganib, ngunit puno rin ng pag-asa. Ano nga ba ang tinatago ni Lara? Ano ang magiging epekto nito sa aming relasyon? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa aking isipan habang nakatitig sa kanya, naghihintay sa mga susunod na salitang magbabago sa lahat. Nagsimula ang umaga ko sa tunog ng alarm clock na tila bagay nanunukso. Napabuntong hininga na lang ako habang pinipilit kong bumangon mula sa kama. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mabigat na bagay na bumabagabag sa dibdib ko. Siguro ay dahil na rin sa mga nangyari kahapon sa pagitan namin ni Mia. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang araw na ito, lalo na't alam kong kailangan kong makausap siya. Habang nag-aalmusal, pilit kong inaalala ang mga huling salita niya. Kailangan natin tong pag-usapan, sabi niya sa akin nang may luha sa mga mata. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig at alam kong hindi ito basta-basta. Hindi ko rin maalis sa isip ko ang mga sandali kung saan nagkakilala kami. Para kaming dagat at lupa, magkaibang magkaiba ngunit may hindi maikakailang pagnanais na magsama. Nagmamadali akong nagtungo sa opisina, ngunit sa likod ng aking isipan, si Mia pa rin ang iniisip ko. Paano nga ba kami umabot sa puntong ito? Pareho kaming uhaw sa pagmamahal, ngunit tila hindi pa rin sapat ang aming mga pagsusumikap para sa isa't isa. Napapaisip ako kung hanggang saan ko pa kayang ipaglaban ang relasyong ito, na tila ba'y laging nasa bingit ng pagkawasak. Pagkatapos ng trabaho, nagdesisyon akong pumunta sa paborito naming coffee shop. Alam kong madalas doon si Mia kapag nais niyang mag-isip ng mag-isa. Sa pagpasok ko, agad kong nakita si Mia na nakaupo sa sulok ng coffee shop. Nakatingin siya sa bintana, tila ba'y lumilipad ang kanyang isipan sa malayong lugar. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hi! Bati ko habang nauupo sa kanyang harapan. Nag-angat siya ng tingin at ngumiti, ngunit bakas pa rin sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Salamat at pumunta ka, sabi niya. Kailangan talaga nating mag-usap. Tumango ako at hinintay siyang magsalita. Alam kong kailangan niyang sabihin ang mga nasa isip niya, kahit na natatakot akong malaman kung ano ang mga iyon.
Alam ko na magkaiba tayo, panimula niya. Pero mahal kita. Yun ang totoo. Ang problema, hindi ko alam kung sapat ba ang pagmamahal na yun para malampasan natin ang lahat ng pagkakaibang ito. Mia, sagot ko. Pareho tayong may mga kahinaan, pero hindi ba't kaya nga tayo nagmamahal ay dahil nais nating buuin ang isa't isa? Ngumiti siya ng bahagya, ngunit may luha na namang nangingilid sa kanyang mga mata. Sana na nga ganoon lang kadali. Pero lagi na lang tayong nag-aaway dahil sa maliliit na bagay. Hindi ko na alam kung ano ang tama at mali. Napatigil ako. Alam kong may katotohanan ang sinasabi niya. Hindi na mabilang ang mga pagkakataong nagkasagutan kami dahil sa mga simpleng bagay na nauuwi sa malalaking hindi pagkakaintindihan. Pero, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maitatangging malaki ang bahagi ni Mia sa buhay ko. Siya ang nagbibigay kulay sa bawat araw ko. At sa kabila ng aming mga pagkakaiba, siya pa rin ang pinipili kong mahalin. Mia, may ipagtatapat ako sa iyo, sabi ko. Pilit na nilalabanan ang kaba sa aking dibdib. Nagtataka siyang tumingin sa akin. Ano yon? Huminga ako ng malalim bago ko sinabi ang mga salitang matagal ko nang kinimkim. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo. Isang lihim na matagal ko nang itinatago. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ano yon? Sabihin mo na. Please. Bago ko pa man mabigkas ang mga susunod na salita, biglang tumunog ang cellphone ko. Nakita ko ang pangalan ng kapatid ko sa screen at agad kong sinagot ang tawag. Kuya, kailangan mo nang umuwi, wika niya, halatang balisa. Si Mama, nasa ospital siya ngayon. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang uunahin, ang pag-uusap namin ni Mia o ang kalagayan ng aking ina. Pero isang bagay ang sigurado, kailangan ko munang umalis at puntahan ang pamilya ko. Mia, patawarin mo ako, sabi ko habang pabigla akong tumayo. Kailangan kong umalis. Tumawag ang kapatid ko, nasa ospital si Mama. Nanlaki ang mga mata niya at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sige, intindihin mo muna sila. Mag-usap na lang tayo pagkatapos. Tumango ako at dali-daling lumabas ng coffee shop. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na mangyayari, pero alam kong kailangan kong magpakatatag. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin akong magkakaroon ng pagkakataon na maayos namin ni Mia ang lahat. Ngunit sa ngayon, kailangan kong unahin ang pamilyang matagal ko nang napapabayaan. Habang sumasakay ako ng taxi, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano nga ba ang mangyayari sa amin ni Mia? Magkakaroon pa kaya ng pag-asa ang dalawang pusong laging magkasalungat? Sa kabila ng masalimuot na mga pangyayari, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi lamang isang simpleng damdamin, kundi isang komplikadong tanawin ng mga hindi inaasahan. Si Luna, ang babaeng palaging nasa isip ko, ay tila isang misteryo na unti-unti kong nais mapagtanto. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, ang aming ugnayan ay lumalim sa paraang hindi ko inaasahan. Sa kanyang mga mata, natutunan kong may mga bagay na higit pa sa lohika at plano. Isang gabi, habang nakaupo kami sa aming paboritong parke, ang sikat ng buwan ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Ang katahimikan ng paligid ay tila isang himig na pumapawi sa lahat ng aming mga alalahanin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang alon ng tensyon na hindi ko maipaliwanag. Matagal na kaming magkasama, ngunit parang may isang bagay na bumabalot sa aming dalawa. Isang lihim na hindi ko pa natutuklasan. Alam mo ba, Alex, nagsimula si Luna habang tinitingnan ang langit na puno ng bituin. May mga bagay na hindi natin kontrolado kahit gaano pa natin pilitin. Tumango ako kahit na ang mga salitang binitawan niya ay tila may ibang kahulugan. Sa aming relasyon, palaging siya ang malalim mag-isip, ang palaging nagmamasid sa mga detalye na hindi ko napapansin.
Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay tila may mas malalim na ibig sabihin. May mga panahon na kailangan nating bitawan ang mga bagay na iniisip nating mahalaga para lamang makahanap ng mas mahalaga, tugtong niya. Hindi ko siya agad sinagot. Sa halip, tiningnan ko siya ng mabuti. Sinusubukang intindihin ang kanyang sinasabi. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang lungkot na matagal na niyang itinatago. Alam kong may pinagdaraanan siya, ngunit hindi ko alam kung ano iyon. Luna, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Isang buntong hininga ang binitiwan niya bago siya muling nagsalita. Alex, mahal kita. Hindi ko ito idududa kahit kailan. Pero, ang pero na iyon ay tila isang matalim na patalim na tumusok sa aking puso. Alam kong may darating na hindi ko inaasahan. May isang bagay na kailangan kong aminin sa'yo. Patuloy niya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mga tunog ng paligid ay nawala sa aking pandinig at ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng aking puso. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang dapat niyang aminin? Alex, si Lucas. Siya ang ex ko. At nagkita kami kamakailan, ang kanyang mga salitang bumagsak na parang bomba. Si Lucas, ang lalaking minsang nagbigay sa kanya ng sakit. Ang lalaking palaging nasa likod ng kanyang mga kwento ng kalungkutan. Naramdaman ko ang init ng bugso ng damdamin, ngunit pinilit kong maging kalmado. Bakit mo siya nakita, Luna? Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Nagulat ako noong una, pero napagtanto ko na may mga bagay pa sa amin na hindi pa natatapos. Mga bagay na kailangan kong isara para makapagpatuloy tayo ng maayos. Paliwanag niya habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ang sakit ng kanyang mga salitang tila pumupunit sa aking puso. Alam kong mahal niya ako, pero hindi ko maiwasang magduda. Paano kung bumalik siya sa mga dating alaala? Paano kung ang pag-ibig namin ay hindi sapat upang talunin ang mga multo ng nakaraan? Ngunit bago pa ako makapag-isip ng iba pang tanong, isang kakaibang bagay ang nangyari. Sa hindi kalayuan, isang tao ang lumapit sa amin. Ang kanyang silhouette ay pamilyar, kahit pa sa dilim ng gabi. Kahit sa pag-ikot ng mga kaganapan, ang kanyang presensya ay tila isang halimaw na biglang bumangon mula sa kawalan. Si Lucas. Tumayo siya sa harapan namin, puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang tensyon sa paligid. At alam kong ang gabing ito ay magtatapos sa isang hindi inaasahang paraan. Alex, Luna, simula ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. May kailangan kayong malaman. Ang kanyang mga salita ay puno ng misteryo, puno ng bagay na hindi ko pa nauunawaan. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pag-alon ng takot sa aking puso. Ano ang ibig sabihin ni Lucas? Ano ang kanyang lihim na dala sa gabing ito? At sa gitna ng katahimikan, ang kanyang susunod na salita ay tila isang pagsabog na nagbigay ng twist sa aming kwento. Si Luna? Siya ang kapatid ko. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa aking paligid. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit, ngunit tila hindi ko pa rin ito lubos na maunawaan. Sa gabing ito, ang aming kwento ay nagbigay ng bagong direksyon. Isang direksyon na puno ng mga tanong at hindi inaasahang mga kasagutan. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Ngunit alam kong ang gabing ito ay simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng takot, pag-asa, at higit sa lahat, pagmamahal na hindi pa lubusang nauunawaan.